Paano nga ba na-revive o muling nabuhay ang Nine-Tailed Beast na si Kurama sa Chapter 9 ng Boruto 2 Blue Vortex? Sasabihin ko na kaagad guys, ito nga yung isa sa mga pinakamalupit na Boruto theories na makikita nyo. At sure ako na sa ngayon nga ay ako pa lang yung nakaisip nito. So wag na nga nating patagalin natin nang simulan. Paano nga ba na-revive o muling nabuhay ang Nine-Tailed Beast na si Kurama sa Chapter 9? Yan nga ang kasalukuyang misteryo at pinakamalaking katanungan after ma-release ang Chapter 9 ng 2 Blue Vortex. So sagutin na nga natin yan. Ang nangyari nga kasi nga dyan guys, around 12 years ago, habang nagpoplok-plokan itong si Naruto at Hinata, sinabi nga ni Kurama ang katagang, "Switch with me, Naruto." Na dahilan nga kung bakit yung chakra ni Kurama ay napunta sa sinapupunan ni Hinata. Okay, tapos na, bye-bye. Pero syempre, biro lang. Balik tayo. So marami nga akong nababasa dyan sa comments at sa theories ng ibang fans online. Na even though ang mga tailed beast nga daw ay hindi namamatay dahil nare-revive nga sila over time, tulad ng nangyari noon sa 3-tailed beast na si Izubu na kasabay nga na mamatay ni Rin Nohara, noong binutas nga ni Kakashi yung dibdib ni Rin, na muli ngang nabuhay several years later. Itong pagkamatay nga daw ni Kurama hindi katulad noon. Noong namatay nga kasi ang 3 tails kasabay ni Rin na-preserve nga at hindi nagamit yung kanyang chakra, kaya ang nangyari nga nag-evaporate lang itong video chakra ng 3 tails sa atmosphere ng Earth at muling nag-accumulate at naipon over the years hanggang sa tuluyan itong muling ma-resurrect o ma-revive. Hindi nga daw katulad nitong si Kurama dahil yung nangyari nga sa chakra ni Kurama guys ay ginamit nga ni Kurama yung lahat-lahat ng kanyang chakra kasama ang chakra ni Naruto para makapag-produce ng panibagong uri ng energy, ang Baryon Energy, na parang nuclear fusion nga. At matapos ngang maubos ang Baryon Energy, dito na nga tuluyang naubos ang chakra ni Kurama at tuluyan nga siyang nag-evaporate at namatay. At marami nga ang nagsasabi na dapat nga imposible nang ma-revive ang Nine Tails dahil dito. Pero kung atin ngang papanoorin at babasahin ng buong Naruto at Boruto manga, wala namang in-state dito na hindi nga pwedeng ma-revive ang isang tailed beast matapos ma-drain o maubos ang chakra nito. Walang rule na ganun sa mundo ng Naruto. So gawa-gawa nga lang siguro ito ng mga fans. Maaari nga guys na ang mga tailed beast somehow mga immortal talagang uri ng mga nilalang. Dahil kahit nga si Kaguya Otsutsuki noon ay tinuturing ngang immortal. Kaya nga ang tanging paraan lamang para matalo noon si Kaguya ay maisil siya gamit ang Sun and Moon Seal ng 6 Paths Chakra. O kaya naman paghiwalayin ng katawan ni Kaguya at ng 10 Tails. At saan nga ba nagmula ang mga tailed beasts bago sila nahati? Di sa 10 Tails, diba? At saan nga ba nagmula ang mga 10 Tails o Jubi? Dala nga sila ng mga Otsutsuki clan members at sa ngayon nga hindi pa natin alam kung paano sila nagagawa o naipoproduce. Pero kailangan nga ng mga Otsutsuki ang mga 10 Tails para ilagay sila sa iba't ibang planeta upang ma-harvest nila ang mga divine fruit ng mga planeta sa universe. At tinake advantage nga siguro ng Otsutsuki clan yung pagiging immortal ng mga Biju para madami silang planetang ma-harvest. Imagine itong Otsutsuki god na si Shibai na naging isang tunay na god dahil nagawa nga niyang makonsum ang chakra ng mahigit sa ilang daan o libo-libong planeta. At siguradong magiging posible lamang ito sa tulong ng mga 10 Tails na dinadala niya sa iba't ibang planeta. Kaya we can all agree na itong mga Biju nga ay mga immortal. At ganito nga rin guys itong si Kurama, pero sa tingin ko nga medyo iba yung naging proseso na isinigawa dito kay Kurama. Ito nga guys yung malupit na theory na sinasabi ko. So sigurado nga ako guys na itong si Kurama nga is somewhat nag-iwan ng chakra sa loob ni Himawari. Pwedeng sinadya o hindi sinadya. Pero most likely sinadya ni Kurama na maglagay ng sobrang liit na chakra sa loob ni Himawari. Paano ko nasabi yan? Panoorin nga natin ang episode 216 ng Boruto. Ito nga guys yung episode na kung saan in-reveal nga ang Baryon Mode. So bago nga dito ma-activate ni Naruto ang Baryon Mode, nasa pagitan nga siya ng Suko na Hiko na black cubes nitong si Ishiki. Dinurog nga kasi dito ni Ishiki si Naruto at mamamatay na nga dapat dito si Naruto guys. Dito nga nag-usap si Naruto at Kurama. Tinanong nga dito ni Kurama kung may plano pa ba si Naruto ngayon para talunin si Ishiki. Pero wala ngang paraan dito si Naruto dahil on a different level nga yung lakas ni Ishiki. Pero dito na nga pumasok si Kurama dahil mamamatay na lang din naman daw si Naruto. In that case nga daw mayroon nga daw paraan na alam itong si Kurama para matalo si Ishiki Otsutsuki. Ito nga daw ay isang do or die na technique, last stand at final secret weapon na alam nitong si Kurama. Sinikreto nga daw ito ni Kurama mula kay Naruto dahil sa tingin nga daw ni Kurama na kung alam nga daw ito ni Naruto all along baka daw dati pa lang nagamit na ni Naruto at mamamatay kaagad si Kurama noon pa lang. So ano nga ba yung pinupunto ko dito guys? So ang sinasabi ko nga dito guys matagal nang alam ni Kurama itong Baryon Mode Jutsu na ito. Matagal na ngang nasa arsenal ito ni Kurama guys. Sadyang hindi lang natin alam kung gaano katalino at ano yung alam ng utak ni Kurama.
Pero sigurado nga ako na all throughout these years, matapos nga ang Naruto Shippuden hanggang dito sa Boruto, hindi lang si Naruto yung nagpapalakas. Siguradong itong si Kurama nga din na nag-iisip ng iba't ibang mga bagay na pwede niyang gawin upang matulungan si Naruto na labanan ng mga parating na threat at panganib sa planetang Earth at Konoha Village. Una ngang natutunan noon ni Kurama sa Naruto Shippuden ang Senjutsu, ang art ng pag-gather ng nature energy para matulungan si Naruto na makapasok sa Sage Mode. At siguradong ito nga rin yung baseline ni Kurama kung paano niya inaral at natutunan ng Baryon Mode. Dahil ang proseso nga ng Baryon Mode at Senjutsu ay hindi nagkakalayo. Makikita rin naman natin ito sa ginagawang hand sign ni Kurama bago ma-activate ang Baryon Mode. At sigurado nga si Kurama guys na at some point nga sa buhay ni Naruto ay kakailanganin nga nilang gamitin itong Baryon Mode. Pero ang kapalit nga nito ay ang buhay ni Kurama. Pero even though nagbago na nga itong si Kurama at willing na siyang tulungan ng Konoha Village, imposible nga na mawala yung selfish side nitong si Kurama. Andun pa rin siguro yung kanyang pagiging selfish kahit papano. Kaya nga para siguraduhin na mabubuhay pa rin siya in several years, nag-iwan nga siya ng chakra sa loob ng anak ni Naruto at by chance nga siguro si Himawari yung napili dito ni Kurama na lagyan ng Nine Tails chakra. Posible nga din na tulad nga ng pagkahati ni Kurama noon bilang yin and yang Kurama, maaari nga din na ganito rin yung ginawa ni Kurama dito. Ngunit mas maliit na portion ng chakra nga lang yung iniwan niya kay Himawari, pero enough nga ito para magkaroon ng sariling consciousness o pag-iisip. Sobrang liit nga nito to the point na hindi nga ito nararamdaman ng kahit sino, kahit si Himawari pa. Dahil siguro hindi ito magagawang kontrolin ni Himawari kapag malaking amount ng chakra kaagad yung inilagay ni Kurama kay Hima. So ito nga yung safety measure siguro ni Kurama para sigurado siyang if ever man na magamit nila ang Baryon Mode sa hinaharap, may chance pa rin na muli siyang mabuhay. Ayos yung theory, di ba? So ito bang maliit o baby Kurama na nakita natin dito sa chapter 9 ay apektado ng omnipotent Senjutsu? O may memories nga ba siya ng dating Kurama? Well, most likely oo, dahil lang boring naman kung hindi maaalala ni Kurama yung past life niya. At malaki nga ang chance guys na hindi apektado si Kurama ng brainwashing ni Ada. Walang trilyon guys, parang naglabas lang ng bagong karakter. Pero oo guys, most likely nga may memories pa rin tong si Kurama ng kanyang past life tulad ng ibang mga tail beast na naka-experience ng mamatay. At itong Kurama nga na ito guys possibly mas malakas na uri ng tail beast kumpara sa dating Kurama. Dahil nonsense nga kung ang dating Kurama pa din yung magiging power level nitong bagong Kurama na ito in the future. Lalo na't yung mga kalaban nga mga god level at hindi nga sapat yung lakas ng isang Kurama lamang para makipagsabayan sa mga god level na mga opponents. At sigurado nga ako na kung may memories man itong si Kurama ng kanyang past life, hindi nga siya apektado ng omnipotence. At kung ito nga yung mangyayari, siguradong itong si Kurama nga yung magiging guide nitong si Kurama kung paano niya matutulungan si Boruto. At magpaparealize kay Himawari na si Boruto nga ang tunay niyang big brother at hindi si Kawaki. Ito nga guys ay theory lamang. Sa next chapter pa siguro tayo magkakaroon ng explanation kung paano nga ba nakabalik si Kurama at sa lahat-lahat pa. So mag-subscribe na nga pala kayo guys sa ating bagong channel kung saan ako gagawa ng mga sobrang malupit na vlogs na may matututunan kayo. Gusto ko lang munang paabutin ng 1k subs bago ako mag-produce ng video dyan. Ililink ko na lang sa ibaba, and to be honest gusto ko sana dito na lang din sa channel i-upload yung mga videos, pero may chance kasi na mamatay yung channel natin na to kapag nag-upload ako ng ibang videos bukod sa anime. Kaya for now, new channel muna. So subscribe guys, and also comment down your thoughts about our video, and bye bye.